population. Yes. Sa Pilipinas, estimated na 1 kada 10 ang meron. 10% may hika. A little less, mga 9, gano'n. So, Dr. Cham, bakit nagkakahika ang mga kababayan natin? May mga problema kasi sila sa daluyan ng hangin natin. So, papakita ko sa inyo yung normal na baga na daluyan po, no? Ito po yung daluyan ng baga natin. So, itong pinapakita mo, ito yung normal na daluyan ng baga natin. So, ito pong normal po, makikita nyo po, maluwag po ang loob. Ito po ay manipis lang po yung walls. At saka relax lang po, hindi po naninigas yung smooth muscles. So, nasaan itong smooth muscle na to at itong... Ito nasa daanan ng hininga po natin. So, we have thousands of this? Yes. Okay. Yes. So, ito yung muscle sa labas? Muscle sa labas, tapos meron pong parang linya po sa gitna. Oh. Ano yung linya sa gitna? Parang ano lang po, smooth muscle din po. Okay. Mucus lining po. So, ito po, makikita nyo po, madaling lumabas at pumasok yung hangin. So, kapag hihinga tayo, dan po dadaan yan. So, maganda to. So, lahat po na Walang nanonood problema. sa atin, hinga malalim, breathing is very important, di ba? Dito po dumadaan yan. Minsan, tinetake for granted natin eh. Yes. Di ba? Oo nga. So, pag huminga ka ng malalim, dito po dadaan yan. Dito. Yes, yun po ang normal. Okay. Pero pag sa asthmatic po, ang problema, kukumpara ko po Sige, ako hahawak. Sige. Itong sa asthmatic, makikita nyo po, Ito asthmatic. ito asthmatic. Ito makikita nyo, galit na galit yung smooth muscle niya. Kawawa naman, parang tigas ah. Tapos makikita mo yung lining, napakakapal kumpara dito. Yung color dark brown. Hindi makapasok yung hangin At dito. may mga plema siya dito sa gitna. Pakita nga natin. Ayan. Ayan. So, ang sikip. Masikip. So, ang mararamdaman nito ng pasyente, hindi makakapasok at labas ang hangin, masikip, maraming plema. So, ang problema sa kanya, hihingalin. Magkakaroon ng maraming iuubo kasi kailangan yan ilabas yung mga plemang yan eh. Tapos, minsan may konting sakit po sa dibdib kasi kailangan niya ilabas yan. So, nakakaawa talaga yung may hika. Talagang parang nagkukulang siya ng oxygen. Yes. At kinakapos talaga. Minsan nahihilo, nagko-collapse. Merong nababalitaan na ako, mga bata pa namamatay sa hika. Maaari pag hindi naagapan. Pag hindi naagapan ito. Oo. So, ano muna ang cause ng hika? Well, Sa atin? Sa atin ho kasi, merong tinatawag na asthma formula. Ang tinatawag mo asthma formula, may dalawa pong kailangan. Unang-una, meron kang abnormal or hyperreactive na baga o airways na tinatawag. Ano yung hyperreactive? Sa mga nakikinig, ang daming may hika eh. So, Oo nga. Bakit biglang sisikip yung Ayun. baga nung anak nila, may mga baby, 2 years old, matatanda? Nagre-react po kasi ang baga nila doon sa specific na trigger po nila. So, dalawa po yon, hyperreactive airway at saka trigger. Yes. Kapag may trigger po siya, nagsama yung dalawa, magkakaroon ng asthma attack. Ito, pakita natin kay Dr. Lisa. Oops. Okay, sorry. Okay. So, ano yung mga areas na nagkakahika? So, dito, ito ang baga natin sa kabuuan. Makikita mo dyan, ito yung trachea, malaking daanan, pero sa pinakadulo, may mga parang ugat-ugat na paliit ng paliit. Yung mga daanan na yon, yun po ang sumisikip sa asthma. Saan dito yung daanan? Ito po, yan. Normal bronchus po ito. So, ito po, meron pong nakabalot yun na smooth muscle. Yan po yung tumitigas kapag yan galit na galit ang asthma ninyo. At itong surface epithelium, yung mucosa po niyan, yan po yung kumakapal at naglalabas po ng plema. Kapag yan namamaga, magkakaroon po ng paninikip at mahirapan po dumaan yung hangin. So, ang mga simptomas mo dyan, uubuhin ka, o pwedeng magkaroon ka ng parang sipol na papakinggan, at paminsan-minsan talagang magkakaroon ka ng hirap sa paghinga. Kasi mahirap dumaan yung hangin dito. Hindi makadaan papunta dito sa alveoli o parang pag-exchange dyan pumapasok yung hangin. So, bakit nagkakahika ang tao? Namamana ba to?
Well, or sa pollution ba? actually, O maraming... sa oo. kinakain ba? Meron ba tayong ways para makaiwas dito? Alam mo, marami pong factors ang pwedeng i-consider. Unang-una, we have to consider na lahat ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, pwede magkaroon ng asthma. In fact, kahit sino, pwede. Kahit may magulang ka na may asthma or wala, posible pa rin. It's because kanya-kaya tayong make-up ng katawan natin. So, merong iba na sensitive sa mga hayop, sensitive sa mga dust, sensitive sa pagkain, sensitive sa sigarilyo, sensitive sa pag-ehersisyo. Pero yun, minsan na, sa weather pa lang po, pwede ma-trigger, tsaka sa infection. Pero yun po, depende sa tao. Yung pollution, malaking factor ba? Definitely, yes. Okay. So, Pero kanya-kanya po yan. kailan lalabas yung hika? Maraming mga questions sa atin na Yes po. baka daw yung anak daw niya, 10 months, 1-year-old, lagi daw nagkaka-pulmonya at sabi ng doktor parang may hika pero kailangan daw maghintay ng 2 years old bago masabing may hika. Ganun ba yun? Yeah, pero, well, from what I know, kasi mga matatanda yung tinitreat ko po, sa mga bata, medyo mas sensitive din ho kasi siya sa mga impure na air, sa mga pollution, kaya especially sa mga infection. So, dapat mag-iingat po natin sa mga anak po natin, no? So, pwede ho ma-trigger kung talagang may asthma po sila. Yung trigger, ibig sabihin, galing dito sa baga na to, kapag may nalangha po siya na maduming hangin o kaya anything na may irritate the lungs, mamamaga po siya. Magiging ganito po. So, yan po ang napapakinggan ng mga doktor. Pag sinabing may sipol ka, yan po kasi masikip. Parang pito ho. So, pag pito, pag pinihit mo, may parang sound na parang parang pusa po. So, iiwas tayo muna sa mga triggers, di ba? Yes Ito yung po. mga triggers na pinapakita Yes natin. po. So, ito pong mga triggers, pwede pong hayop, yung mga animal danders. Ayan, Pwede rin pong kasama rin ho yung pagkain sa mga hayop tulad ng fish, minsan eggs, pwede rin ho yan. Pero tulad ng sinabi ko, iba-iba bawat tao. Pwede ang weather, kapag medyo maulan, makidlat, medyo nag-iiba ho kasi yung timpla ng hangin natin. Lalo na kapag malamig. Ayan po, posible ho matrigger yung asthma nila. Itong viruses, very important ho kasi most common po na trigger ng asthma is yung viral infection. Pag nagkaroon ng viral infection, nagkasipon, aatakihin na ng asthma. Oo, Possible. posible po. Yes. Oo, posible po. Ang maganda turo natin, Cham, no? Yung levels or parang severity ng asthma. Hindi pa alam ng Yes. kababayan natin yan eh. Yes, yes. Mild, moderate, severe. Meron tayong graph dito. I'm sure ito yung memorize natin lagi. Pero paano ba natin masasabi kung ano yung mild, moderate, Pag or basically severe? ho kasi may mga simptomas ka tulad ng hirap sa paghinga. In 4 weeks po, may hirap sa paghinga, paggising po sa gabi, paggamit po ng emergency medication, at pang-apat po ay pag nalimitihan na po yung paggalaw nyo sa araw-araw. Ulitin ko po ha, may 4 po na simptomas. Una-una, hinihirapan kayo huminga. Nabibitin po kayo. Pangalawa po, kinakailangan nyo mag-take ng emergency na gamot. Pangalawa po yan. Pangatlo po, nagigising kayo sa gabi dahil parang nahihirapan kayo huminga. At pang-apat po, pag naapektuhan na po, ay yung araw-araw nyong gawain. Pag any one of those na nararamdaman nyo sa isang buwan, isang beses lang o 2, meron na ho kayong asthma. Posible po. Iko-confirm lang po ng doktor. Pero yun po, kung hindi naman po araw-araw, mild lang po yun. Okay? So, baka kailangan lang po ng as needed o emergency medications. Pero kapag ito, nararamdaman ninyo twice or twice in a week, nako, baka yan na po ay moderate. Pero kung yan ay araw-araw nyo na-take or almost 3 o 4 na simptomas sa isang linggo, yan na po yung severe. So, I urge you na magpatingin na po kayo sa doktor po. So, nasa daming ng beses na Opo. atake. Yes po. Okay. Yan po. At Pero sa ito po severity? kasi, ano na po ito, parang asthma attack na, ano na to. So, atake na to. Kaya ito, may mga pwedeng ikamatay. Kaya delikado po. Kapag nandun na kayo sa severe respiratory failure niya, baka kailangan na kayo dalhin sa emergency room. So, sana wag na natin paabutin po dito. Pag dito lang po sa mild and moderate,
magkonsulta na po kayo para maagapan ho na. Dahil yung gamot sa asthma, napakaganda po ngayon, mga gamot. Maraming mga gamot. Yes, Yes. lapit tayo dyan. Okay. Sige, lapit tayo konti. Okay. So, alam na natin ano yung cause ng hika, bakit nagkakahika. Gumagaling po ba yung hika? Nakokontrol po siya. Control lang pero hindi talaga gumagaling. Yes po. Pag tumatanda ba gumagaling? Hindi po kasi kapag tumatanda, bumababa na po yung function ng baga. Meron pong normal na aging Pero yung pag sa baga bata, natin. Mga bata, pag tumanda, nawawala yung hika. May iba hong ganon, Pero yun nga ho, minsan ho, kailangan ho talagang bantayan kasi hindi ho natin alam pag bumalik, baka severe na po. Pag humuhuni at nasabihan mahika, meron pa bang ibang diagnosis? Baka nagkamali yung diagnosis. Yes po. Like kami sa cardio, lagi sinasabing sakit sa puso. Pag na-check up ko, wala naman sakit sa puso, di ba? Baka mga anxiety attack lang. Yes. Pag hika, meron bang ibang diagnosis pa? Yes po. So, kailangan ho, ma-evaluate po kayo ng doktor ninyo dahil yung mga hirap sa paghinga, pagising sa gabi, may naririnig na guhuni, hindi po siya parang specific o hindi naman ibig sabihin asthmatic na kayo. Hindi po ganun yon. Minsan ho, in combination, tapos may test ho na ginagawa po ang mga doktor para ma-confirm po ito. Oo. So, Ano pa ibang possibility kundi hika? well, po pwedeng pneumonia. Kasi ang problema dito, pulmonya Baka po pwede po. nagka-pulmonya lang siya. Nagpulmonya, yung plema hindi makalabas. So, pwede rin po yan. So, temporary lang din po yan. Pangalawa, may mga tinatawag na COPD, yun naman po associated sa smoking. Tapos po, bukod po doon, po pwedeng yung mismong daanan yung may problema, may bronchiectasis na hupula siya. O kaya, maaring kapag na inuubo, baka TB na rin po. Posible po yan. So, marami tayong mga props dito kay Dr. Chams. Maraming salamat. Ang ganda nito man handa mo. Ituturo po ni Dr. Chams lahat ng mga pwede niyong gamitin, ano yung mga inhaler at tamang paggamit kasi ayon nga sa kanya, ilan nga 80% hindi marunong gumamit. Yun nga ho, ang nakakalungkot po Ito, sa mga 80% di marunong gumamit nito. So, pag binili mo to 1,000 pesos, tapos 80% hindi nagagamit, nawawala 800 pesos nila. Sayang po yung sila gamot. ng puff, sa hangin lang pumupunta, Yes hindi po. pumupunta sa baga nila, useless. Yes po, sayang po. Sayang. Yes So, po. tuturo mo paano ang tamang paggamit. So, salamat sa pag-like at pag-share. At Okay. pasalamat tayo kay Dr. And Dr. Chan de la Yes Trinidad. po. Kailan ginagamit ang nebulizer at saka yung mga inhalers? Okay. Mamaya. Siguro ito muna. Di Oh, ba? sige, Testing ba muna tayo? Well, pag-confirm sa asthma, Pakita na. Yes. hindi pa ho ito, pero may asthma po na test. Hindi po ho yan. Iba pa ho. Okay. Sa computer po yon. Tapos may tubong, isusubo lang po, hindi po ipapasok. I-measure po ng computer kung gaano karaming hangin yung pumapasok at lumalabas sa baga natin. Spirometry. Yes. Mahal eh. Oh no, mahal pero kung much? sigurado How much? tayo sa amin sa Lung Center, mura lang. Oo, Oo. magkano? May Mga- discount ba? May discount. Tapos, Magkano si Dr. Chan? May discount oo, na. oo. Wala ang problema kasi Walang pro- tinutulungan naman Chan mo natin ang mga... Laborte de la Trinidad. Oo. Yes. Oo. So, pag ganyan po, kailangan mo kasi Spirometry around mga 500, around 1,000. 1,000. May 800. Malalaman kung may hika. O Yes. Hindi sila hikain sa presyo. Hindi naman po. At saka may sige. mga discount, tsaka pwede silang magpatulong sa PCSO kung Okay, talagang kailangan. okay. May tinutulungan Kailangan na pa ba namin yung sila. spirometry? Hindi ba pwedeng pakinggan na lang? Well, sa umpisa, kapag talagang hinihingal ka, pwede na kami magbigay ng gamot. Oo, pag Pero may kapag tunog na. yes, talagang hindi naman ho namin ipagkakait yung gamot dahil kung kailangan na po yung gamot, ibibigay ho kagad Okay. yun. Pero mas maganda after 3 months na medyo maayos na yung pakiramdam ninyo, maganda pa rin po yung ma-confirm Na pan may hika. asthmatic po talaga. Para Kasi sure na hindi ibang sakit. yes, para sure na hindi ibang Like sakit. what? Mga pneumonia lang? Oh, at saka bronchiectasis. Iba Yung ba gamot sa pagsige- bronchiectasis Iba tsaka sa ho. asthma? Iba ho. Ito talaga may maintenance Ito pang talaga. asthma tong dala mo. Yes po. Oh. Para saan naman tong... Ito naman po, ang asthmatics ho kasi, habang buhay nilang Oo. sakit yan. So, dapat naiintindihan at namomonitor ng mga asthmatic Pang-monitor. yung kanilang... It is for monitoring. Once na-confirm na po yung mga Tawag sakit, dito, peak flow po ito. PEFR. Peak flow lang po. Peak Peak flow. flow. Peak flow. Peak flow po, pag sinabing peak flow, sa isang hinga mo, dapat almost lahat na ilabas mo na yung hangin.
Pag hindi mo na ilabas lahat ng hangin, ibig sabihin masikip ang daanan. So maganda po to sa mga followers natin ha. Titingnan natin gaano kalakas ang baga nyo ha. Pag blow nyo ba, kaya nyo ba i-blow yung 10 kandila ha? Oo. Diba iba hindi maka-blow, diba? Oo. So ito, dito ka magbo-blow, may lalabas na lakas. Tingnan natin kung gaano kalakas si Sige. Dr. Chan. So, ano ito ba ang po- normal na lakas? Well, depende ho sa personal best natin. Bawat individual, magkakaiba ho tayo. So, ideally, Di ba magawa dapat niyo po ito. 300? Depende ho. Kasi kung Sige. bata, mas mababa. So, kapag ikaw na normal ang katawan mo, dapat mag-measure ka na for 2 weeks nito. So, itatali mo yan. Kung 300, 300, 300 Normally ka. around 300, diba? Opo. Tapos, kapag napansin mo, naku, nagiging 250, nagiging 200, nagiging 180, baka mag-aatake na po ako. Yun po ang importante niya. Pag bumababa na tong peak flow, Ibig sabihin, baka atakihin ka na. sumisikip na to, Yes. aatakihin na. Opo. Mura lang to, di ba? Oo, Mura mura lang lang to. yan. Ito po, Peak flow monitor. peak flow monitor Tapos, po. bibili ka lang ng separate nito. May iba ho, kung sarili mo namang gamit, hindi mo na ho pinapalitan. Oo. Kung personal mo naman po. Ito ang ganito. So, ito po, makikita ho natin, ito po yung mouthpiece. Dito po sinusuba yung sa bibig. Example natin siya. Oo, papakita ko po. Okay, Papakita ko lang pwede po. ba hawak na lang, blow na lang. Hindi ho, okay lang ho kasi bago lang naman po Sige. ito. Ako naman po gagawa. Sige. Di- Pakita natin. dito na lang po, dito na lang po. Ay, sorry po. Kailangan maka 300 ka, Dr. Chan. Okay, so dito po may metro po dito. Okay, Nakita niyo po yan. metro. Metro, from 0, To 80 hanggang 800. Wala kang kaya nitong ganito. Pag malalaking tao po, kaya yan. Tapos, pag mga Amerikano, kaya po nila yan. So, ito po mga sinusubo. bata, kaya nyo to. Sige, Oho. subok ka. So, gagawin ko po, hihinga po ako ng malalim, tapos ibubuga ko po lahat palabas. Pag may measure po nito kung gaano ko o kalakas. Alright? Okay. Okay? Game. Okay, 1. Hihingal po ako malalim. Wow. Wow! 500. Grabe! Malakas po ang baga ko. Grabe! Ano ba to? Paano mo nagawa to? Usually best of 3. Aha. Wala pa ako nakitang ganito ka taas. Pinapractice ko sa araw-araw ko nang pinapractice ko. Lumakas na po yung baga So, ko. mahirap kang awayin, Dr. Chan. Ay, hindi po. Masisigawan mo yung mga tao. So, magaling ka rin dapat kumanta. Naka 600 ka dito. Naku po, hindi po. Ha? Ayan po. So, pag ganyan Ang po, alam ko, 300 lang. Sobra-sobra na eh. medyo Diba? nasanay ko na ho kasi yung baga ko. Kakaturo ko niyan. For mga- mga singers or yung mga kailangan malakas talaga Siyempre, yung baga. dapat hindi sila hikayat. Lumalabas yung hangin sa kanila. So, merong exercise para... Meron din po. May mga exercises Kung may din po. hika ka, mapapalakas mo ng ganito, mas hindi ka gano'ng hika. Yes. At mapapansin mo, kung aatakihin ka, kapag ako, 500 ako, bumababa ako ng 400, bumababa ng 300, baka mamaya magka-atake na po ako. Grabe. So, dapat, yung asthmatic, alam mo kung ano ang gagawin mo. So, Doc Lisa, gusto mo try? Meron pa ho ako ditong extra. Tatry natin kay Doc Lisa kung kaya ba niya, kung gaano kalakas. Kasi napakalakas yung 600. Alam ko pag sa mga COPD, 300, happy ka na, di ba? Okay. Pero, syempre, at their best. At Go-compute their ng best. So, peak flow. Opo. Yan. Lisa, bili tayo ng ganito. Paparaffle natin. Panghika, pang COPD. Basically, hika ho talaga. Pang COPD, Talaga mababa na. Mababa ho. Pero at least na-monitor mo. Yes, at least na-monitor. Pag normal na tao, pwede rin. Kung Oo. tumatanda na yung baga mo. Expected ho silang tumanda. Bumababa to pag tumatanda. Oo. Ha? So, mura Mababa lang ho to. yan. Mura lang po yan. Sa bangbang sa tingin ko, mura yan. Baka mga 200. Pwede Ngayon, po. pagdating sa gamutan, yan ang tanong nila Ayan. lahat. Ano yung gamutan natin? Yes. Alright. Okay. So, sa mga gamot, very Papakita important. Natin, ha? Yan. Step by step. Yan. Sige ho. May mga gamot ho kasi tayo. Ito po. Lahat po ito I-reverse inhaler. ko, ha? Para makita nyo maigi. Yan. Sige. Yes. Yan po, inhalers po yan. As much as possible, mas gusto natin sa gamot ng asthma, puro inhalers. Bakit? Hindi, pakita natin to. Iba't ibang klase. Ang dami. Oo, di ba ibang klase? Hindi ho Oo. yan specific ha na ganyan.
Alright. Okay. So, ito po, So may pangalan lahat to. yan po mga placebo, walang laman na gamot Sige, yan. okay. Pero, ganyan yung mga itsura po, magkakaiba. So, ito po, pag sinabing Ellipta, madali po ito, itong pinakabago. Ito, sige, pakita natin. So, bago kayo gumamit o bumili, dapat saktong binigay ano sa'yo tawag ng dito? Sa Ellipta po. Sa Relvar actually po yan, yung tatak niyan. Pero, itong specific po na... anong ibig sabihin ng Ellipta? It's a Itong- generic? It's a brand? Hindi po, ito po yung tawag sa device na to. Device. Device po yan na tawag dyan. Ito, ano tawag sa mga device na to? Ato, MDI po. Meter dose inhaler. MDI. Pang mahirap ata tong MDI eh. Hindi naman po. Oo, mura tong MDI. May tumura ho talaga. Oo, MDI. May pang mas maano pa Mas ho. mura. Pag sa atin po, ito mas mura pa ho. Ano ba mas mura? Ito, DPI to, parang ano po siya. DPI. Ano po ito kasi may tableta. DPI. Ito yung cheapest na gusto natin. Oo, ito per tableta ang Yan, binibili so, mo dito kailangan natin. Isa-isa po natin. Kasi yan. napakahalaga ang price sa amin eh. Price and effectivity. Kung maganda nga to Ellipta, hindi naman namin ma-afford eh. Oo. Diba? Tapos ito po, Yan, Turbo Haler. Luma na rin to. Luma na po ito. Ayan po. Ito naman higop. Isa-isahin ko po mamaya. Sige, isa-isahin natin. Tapos ang pinakamahal, talagang pinakamahal. Naku, may pinakamahal Siyempre pa. kasi pag may mga pasyenteng hindi masyadong magaling maghigop, ito po, ano na po, tawag dito, sila na po ang Uy, may lumalabas. lumalabas. Wow. Oo, hingay mo na lang po yan. So, mas madaling gamitin. Yan. Mas madali. Pag may hina yung baga, pwede nilang gamitin to. Anong lumalabas, Dr. Cham? Air Gamot. lang ba? Ay, hindi, gamot. May gamot yan. Oo. Ay, yung gamot na yung pampaluwag sa baga, sa daanan ng baga para lumuwag. Pero ito, mas mahal. Okay. Okay, Sige, mamaya, sige. isa-isahin ko yan. Yan ang problema sa mga full mo. Ang daming device eh. Importante ho kasi Kami dahil... mga cardio, tableta lang eh. Ang importante ho kasi, mas safe kapag inhalers ang tinake ninyo. Kapag tableta, Sige, ganito muna. dadaan pa kung saan-saan Yung yun. ibang mahihirap natin, lagi naka-prednisone. Bawal Oo. nga eh. Oo Di nga, ba? opo. Lagi mga medrol, mga kung Oo, ano. oo, oo. Yan na lang tinitake nila. Namamaga-maga yung katawan, nagkaka-side effect, di ba? Kasi wala nga pera eh. Or yung puro inhaler na lang Yeah. ng Ventolin, salbutamol. Okay, so isa-isahin natin. Okay po. Isa-isahin muna natin, unahin po muna So natin tablets, kailan ginagamit ng tablets? pag mahirap pag mahirap mag-inhale, kapag Tablet. tableta, kapag in-exacerbation, So, anong tablet pwede? Pwedeng prednisone, pero dapat under the supervision ng doktor kasi hindi pwedeng pang matagalan yan dahil may mga side effects po yan. 1 week lang. Mga Oo, ganun. 5 days nga lang. Pero ginagawa nilang forever. Mahirap po kasi pwede bumaba yung blood pressure, Oo. madependent ka, o kaya mamalas Meron namang ka. mga mura nito eh. Turo na lang natin Yes, yung mura. yes. So, kumpara sa oral versus inhaler, mas gusto ho talaga natin yung inhaler. Dahil pag Sige. inhaler, diretso sa baga, mas Yes. konti yung dosage na kailangan mo, mas konti yung side effects. Kesa sa oral, dadaan po sa atay, sa tiyan, po pwedeng sumakit ang tiyan, mamaga yung atay mo, yung puso mo, po pwedeng magbilis ng tibok, di Mabilis ba, nga. Dok? Oo nga. Lagi ko nga tinuturo, ang dami sa side effects sa salbutamol, nebulizer. May patient ako na heart attack sa Oo, so, nebulization. dapat ho talaga, kontrolado. Kontrolado yung asthma ninyo. Okay. Okay. So, unahin ba natin yung Alright. mura o mahal? Anong Meron din pong bago tayo pumunta dito, sige. meron pong dalawang klase rin po ng inhaler. Okay. Pag sinabing reliever at saka controller, magkaiba ho yun. Okay. Yung controller, yung po isa-isa. yung maintenance. Controller, maintenance, Para ho, steroids. inhaled po na steroids. Yun po, Controller, maintain pang matagalan, steroids, pero inhaler na. inhaler. So, safe siya. Safe siya. Tapos, Safe yung steroids na inhaler. Yes po. Tapos Yan yung ang kailangan pamamaga. ninyo. Yes. Yun ang kailangan nyo hanapin, bilhin sa Mehika. Yes po. So, yung action po niya, binabawasan niya yung pamamaga. Yung pamamaga po, na matagal na yung nawawala. pamamaga, luluwag yan. Oo. Yan po. Gaano kabilis lumuwag? Kapag kapag Paggamit. controller, matagal po yung onset. Siguro mga 12 hours po. Pero, 12 hours luluwag na. luluwag na. Okay. Pero kapag hingal na hingal, may tinatawag tayong reliever. Reliever. Pag reliever, yung pang emergency. panandalian lang. Oo.
may emergency, bubuka kagad yun. Oo. Pero after 15 minutes, Sasara ulit. sasarado O, ulit. kaya, so parang useless. Hindi, kapag hirap na hirap ka na, mas maganda pakiramdam mo, mas mabilis. Oo. Pero kapag kailangan mo ng controller para ma-maintain. Para hindi ka na gumamit Yes. ng salbutamol Oo, na isa. oo. Okay. Kasi ang salbutamol, rapid acting, mabilis, pero mabilis din mawala. Oo nga. Sisikip ulit. Sisikip So, ang ulit. gusto natin, permanenteng pagluwag. Ha? Gusto natin ganito. Oo. Kaya yung mga nakasalbutamol at hinihika, mali nga po eh. Tuturuan kayo ni Dr. Cham. Ayaw maniwala sa akin minsan eh. Kaya dapat ikaw na magsabi. O ulit-ulit ko nang ginagawang FB Live na kailangan nyo steroids inhaler kung madalas na at gano'ng Yes. kadalas yung attack, kailangan mo na steroids inhaler. Kapag inhaler na salbutamol, Twice a week. once a month lang yung atake mo, pwede yon. Pag Pero once kapag a month lang atake, Pwede. okay yung salbutamol. Yes. Once a month. Pero kapag umabot ka na yung sintomas na 4 na sinabi ko, Oo, yung- nakakadalawa ka in 2 weeks, nako, mag-inhale. Every week isa. Oo, every week meron kang Ano nga to ulit? sintomas. Apa na sintomas? Hirap sa paghinga, pagising sa gabi, Humigising sa gabi. pag-intake ng mga emergency medications, yan. tapos hindi ka nakakagawa ng mga normal mo na gawain. 2 out of 4. 1 out of 4 or 1 to 2 out of 1 to 2 out of 4 Halos pasado lahat ng mga pasyente. in ko 2 dyan. weeks. Oo, once a week, in 2 weeks. Oh, Oo. in 2 weeks pag naramdaman mo yun, kailangan na mag-inhale nila ka ng na. steroids Yes. inhaler. Yes. So, saan dito ang steroids inhaler? Actually, na, lahat po yan mayroong steroids. ano yung pinakamura? Siyempre, Doon muna depende tayo ho. sa mura. Oo, ito marami ho kasing mga brand na nag-o-offer po nito. Ano tawag natin dito? Ito kasi MDI, ito yung klase ng MDI. device. So, Sige. Merong mga steroids MDI. yes po. Like mga what? Meron mo tayong mga tawag dito. Ano nga ba yung sa GSK? Ayun, Seretide ang pinakaluma. Ang mahal-mahal Seretide eh. Meron pa, mga ano. Seretide maganda pero May Salmiflu, maganda- mas mura, Oo, Salmiflu. Maraming mga kamukha, Salmiflu. Mas mura ang Salmiflu, pero pareho silang gamot. Parang may Almed pa ata, something eh. Oo. Ang Salmiflu, pareho sila ng ano, pero hindi siya ganun kamahal. Mas mura siya. Effective din. Oo naman, effective din. Okay. Endorser eh. Oo. Hindi naman. Kailangan sabihin Oo, yung, oo. kaya namin sinasabi yung brand kasi hindi nyo maintindihan kung puro generic yung salmeterol and ano nga yan? Fluticasone. Fluticasone. Oo. Yung kasi combined na yun. Combined na yun. May steroids na pampaluwag at meron ding reliever na nakabukas. Meron tayong mga... So, may MDI yun. Oo, Ang MDI ganito yun. itsura. Oo, ganito itsura. O, paano Meron pag- din siyang ganito na tableta, pero iunahin muna natin Oo. to MDI. Para hindi masayang yung pera nila, which is 80% mali ang paggamit. Yun ang nakakalungkot. So, Seretide or Salmiflo or meron pang mas mura kayong mahahanap, paano ginagamit, Dr. So, unang-unang Chan? gagawin mo, Yan. syempre, shake mo muna. Bakit kailangan shake? Kasi para may isang suspension siya Kailangan ba nasa ref? sa loob. Hindi naman. Basta room air lang. Room air. Tapos, ang unang gagawin, i-shake ninyo. Okay. Pagbukas nyo ng box, unang dalawa, wala pang laman niya na gamot. Unang Oh, dalawang so press. pwede nyo patignan yan. Sige, lapit natin. Oh, yan. Oo, Nakita ayan, nyo, ganda. lumabas. Lapit Isa pa, natin ha? sa pa. So, ganyan po. Nakita nyo po, mabilis po ang labas ng hangin. Oo. So, pag ganyan po, unang so, yung gagawin first ninyo, two, itapon mo muna. first two tap. Walang laman yon. Okay? 10 pesos na yun. Okay, sige. So, pag ganyan po, unang gagawin, inhale nyo po. Alright? Inhale ka muna. Shake nyo po muna. muna. Tapos, huwag kayong mahihiyang ikagatin to dahil ito po yung mouthpiece. Ito po yung gamot. Ito po yung body. May iba hong may mga number. Kung ilang dosage na lang po yung natitira. May Mauubos ganyan po na. yan. Oo, kaka-try ko po. Sige. Anyways po, itong ginagawa ko po dito, yung mouthpiece, isusubo nyo po. Ako po, kinakagat ko po para sigurado nakalapas. Sige nga. Kagat? Kinakagat. Tapos. Okay? So, Okay. make sure wala pong tagas. Walang tagas. Close. Close na close. Okay? Close na close. Kundi sayang, lalabas. Sayang. So, ang gagawin, pag ready na po, Okay. pipindutin ko po ito, pababa, Oo. para lumabas ulit yung gamot. Sakto, pag pindot ko dito, hihinga po ng malalim na malalim.
dapat mabilis na mabilis ka. Hindi naman po, basta kailangan po laliman mo lang. Hindi mo kailangan sabayan kasi pag malalim naman po, automatic pupunta rin ho sa bagayan. Pag Sige. hindi malalim yung hinga ninyo, hanggang dito lang po sa Hanggang dito lang lalamunan. hangin. Sayang yung gamot. Okay, sige. Inhale yun. Inhale. Inhale lang po, sabay sa paghinga. Hindi po importante na mabilis lang kayo. Hindi po. Kung maliit lang din naman po, dito lang po aabot yan. Hindi sa bilis, sa lalim. Yun. Tama po. Napakagaling. Sa lalim po. So, ang Okay. gagawin ko po, higupin ko po, Yan ang alalim. pinakamagandang tip. Yeah. Pigil ang hininga. Okay. Sample natin with Opo. that. 10 seconds, tapos dahan-dahan pong ilalabas. Sample natin with that. Sige po, Dr. Rachel. gagawin ko po Okay, na. Shake ko po. Okay. Kakagatin. Higo. Huminga siya ng malalim, nagpipigil siya 10 seconds para makuha yung gamot, di masayang, bago mag-e-exhale dahan-dahan. Hindi nasayang yung binayad natin dun Oo. sa Salmetlo. Tapos, pagkatapos po, mag-gargle din po kayo. Ba't kailangan mag-gargle? Kasi Sige. baka may natira pa rin ho sa bibig. Anong mangyayari pag di nag-gargle? Po pwede magka-puti-puti sa bibig. Singaw. Singaw, fungal infection. Paano pag mumug? Tubig lang po na Tubig, mumog. normal, tapos luwa lang din po. Throw away. Yes po, luwalin po. Pero kung maganda naman po yung paghigop ninyo sa baga ninyo, minsan konting-konti lang po napupunta sa baga. sa Kasi bibig. pag press mo nito, lumabas siya, pag nauna to, mag-i-stick na siya konti dito sa mouth mo, sa dila. Tapos, tsaka mo palang hihinga, merong maiiwan nga konti talaga, no? May konti talaga. May konti po Meron bang talaga. mga may spacer? Yes po. May spacer ho, hindi ko nakadala. Pero yung spacer po, parang Maganda pang-connecta. ba may spacer? Depende rin ho. Kung medyo mahirap mag-timing, Sabay. Oo. pwede hong gamitin yon. Kasi parang spacer po, parang may tubo ho na Paano ko maliit. malalaman kung effective at nakapasok yung gamot sa baga ko? Meron ba akong way na malalaman? Pag inubo ho kayo, malamang hindi ho tama yon. Pag inubo? Kasi nai-irritate po itong throat ninyo. Ibig sabihin, nandito lang po. Kapag kayo, mararamdaman nyo rin ho, pag nakapasok ho siya, kapag press kayo, tapos inhale, lumaki yung chest wall, yung ninyo, yung baga ninyo, yung chest ninyo, siguradong pasok po yun. Okay. So, MDI ang tawag dito, Yes meter po. dose inhaler. Opo. Medyo affordable na dapat. Yes po, Yung marami mga ho mas actually mura. generic. Kung pwede ho, Ito may mga pinakasikat. generic. Iyan po ang pinakasikat. Sige. Ano pa yung next na mas Meron din po pang-mahirap? tayong, ganun din po, may Salmeflow din po nito. Ano pangalan nito? DPI naman po ito. So, pag reseta ko, Salmeflow, let's say Fluticasone, Salmeterol, yan ang generic na. Tapos DPI po. Kanina, MDI, Opo. Mama Delta India. Ito, DPI, DPI. Delta Papa India. Ang ginagawa naman po ito, bumibili po ng maliliit na tableta na nandun yung gamot. Tapos nilalagay ho dito ang tableta. Mahal ba yung tableta? Hindi naman. Actually, Okay. mura din kasi kaya gusto ng mga iba. Mas mura to. Opo. Lagay mo 1 tablet. One tablet po dito, tapos pag binindot mo yung gilid, mabubutas po. Binubutas. Okay, yung tablet. mabubutas. So, paglagay mo ng tableta dyan, ng kapsula, tatakpan, Butas. tapos bubutasin. Okay. Pag ready na po kayo, ganun din po. Gagawin ko po Okay. Pero wala nang timing to. Wala na. Sarili nyong pace to. Kailangan malakas yung higop mo. Yun ang importante. Kung mahina higop mo, hindi mo mahihigop. So ito, since malakas ang higop ko, kayang-kaya ko to. Sisubo ko ulit, kagat, huwa, higop. Close. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Importante po kasi na may pause ka at may breath holding ka dahil ang gamot ng mga Okay, sige. ang mga gamot po kasi hindi siya parang batong tinapon nyo eh. Para siyang papel na dahang-dahang bababa sa baga. Again. Okay, kailangan importante na may breath holding ang pasyente. Pigil hinga, 10 seconds para pumasok yung gamot. Ang gamot po kasi parang papel yan, dahan-dahang bababa yan. Bababa at didikit dito. Dito po, sa pinakadulo. So, para makaabot sa pinakadulo, kailangan pigil ang hininga. Pero kung may asthma attack ka na, hindi na nga makapasok. Paano pa papasok yan?
Well, ito po for controller, pero ang sa salbutamol, maliit naman po yan, dadaan po yan. Okay, so ang tinuturo natin, yung pang-controller, yung may fluticasone, Oho. itong Seretide, Salmeflow, at iba pang mga brands. Yung- Pwedeng Opo. MDI, DPI. Okay. Yung salbutamol, informed din po siya ng MDI. Ang mga reliever tulad ng mga favorite nilang salbutamol, meron ding mga ganito. Yes po, yan po ang So, form niya. papalitan lang nila yung binibili nila. Mhm, Diba? yes Most po. of them need the steroids eh. Yes po, para Bakit ma-prevent. kaya parang 90% puro salbutamol lang? Ayaw nila nung... Well, hindi ba nila alam? Or minsan kasi yung mga maling paniniwala? maling paniniwala na parang okay na ako. Hindi na uulit to. Mali po yun. Kasi kung asthmatic kayo, uulit at uulit po yan. Dapat, importante, maiwasan natin yung mga atake. Okay. Ano? Everyday, doktora, ang paggamit. Yes. Once a day. Depende twice ho sa a day. gamot. Yes. Ano nga yung mga dosages natin? Kunyari, Turuan ang natin. salmeterol plus fluticasone twice may- a day po yan. Di ba ang dose is may 125? Depende ho sa level ng control ng... Ituro na natin para Oo. makalibre itong kababayan Oh, natin. yung ano po, yung... Kailan 125 per ano nga? Pwede hong per 5. Pwede Per rin ho, five. Kailan pinakamababa. yung 250 per... Kapag hindi pa ho na-resolve yung mga pakiramdam nila. Pero ho, kung depende ho sa device na gugustuhin nila. Kunyari ito, Pag itong DPI. o ganun din po. 125 may per 5 din po yan. Pareho lang din po ng dosage. 125 po. yung fluticasone. Yes po. Yes 5 po. yung salmeterol. Yes po. Oo. So, kailan natin bibigay sa patient? Pang malala, 250 per... Pag hindi na kinakaya ng 125, nagsa-step up po tayo, dumadaan. Pag Pwede ba para susubukan niyo po- makatipid yung 250 per 5 na lang, tapos mas once a day na lang ang gamit? Para Hindi po. makatipid? Hindi po. Mas makakatipid ho sila kung yung mas mababa yung bili nila. Bakit mas makakatipid? Kasi twice a day yung duration kasi niya 12 hours lang. So kahit mag-take ka ng mataas na dosage, mawawala rin siya in 12 hours eh. So, kailangan nyo talaga twice a day? Oo, itong sa metforticasone 12 hours po talaga. Pero meron kami yung Relvar, So, once a day na lang so, po yun. twice a day, ito kasi pinaka very common. And then, kung hindi naman ganun kalala, yung 125 per 5. Oo. Kung mas malala, 250 per... Pero meron pa tang 250 Meron pang per 125 pa po. 25. Oo, at saka 50 pa po. So, kailan natin gagamitin yun? Kapag Marami tayong doctors nakikinig Yeah, na oo. hindi full mo like me. kapag hindi pa makontrol yung Kailan mo symptoms. tinataas yung salmeterol? Well, Yung per- kailangan sa treatment ng asthma ho kasi, kailangan mo ma-assess muna, tapos pa-follow up mo, titignan mo kung nag-resolve na po siya. Pero kung nakabili na siya nung device, di na mahirap na ilipat, di ba? 2 months niya. Usually, fina-follow up mo talaga kapag within 3 months, controlled na, pwede ka mag-step down. Na for the general patient? 125 per Depende 5. sa symptoms niya. Kung symptoms niya ay talagang once a month lang, pwedeng as needed na salbutamol actually. Pero yung malala, Kung malala talaga, doon na siya sa high dose, nasa 250 250 per 50. 25. Oo, 250 per 50. Oh, may ganun pa. Wala namang side effects. Pero tapos, May you have sakit to sa- check. Oo. You have to check after 3 months. Baka naman pwede mong pababaan na. So, bibilin na siya ng ibang device. Oo. Total naman po, ito naman ay good for 1 month naman po. Good for 1 month lang yung Oo, 1,000 good for nila. month po yan. Kung 60 po actuations to, twice a day, 1 month lang po yan. Tapos Sige. kung ano naman po, usually papag-follow up mo talaga. Kapag controlled within 3 months, babaan nyo na po. Baka hindi nyo na po kailangan ng masyadong mataas. May side effect ba itong high dose ng, let's say, yung salmeterol? Well, may mga Palpitation studies or po not na, may mga studies po na mas, kunyari may sa inhaled corticosteroids na mas nagkakayumonia po sila. Pero hindi naman po sa lahat. May konting risk. May konting risk po. Kaya the more... Bone loss, konti. konti. Pero mas mark sa amin, mas napapansin ho namin yung occurrence ng pneumonia kapag high dose masyado. Kaya as much as possible, babasan nyo. So, Kung doon hindi tayo naman sa kailangan. 125 per 5. Oo. Sige, pakita natin to Dr. Cham, yung iba bago yung mga lifestyle change nila sa hika. So ito naman po,
Ito naman po, yung sa Relvar Ito yung po. pinakabago. Oho, ito once a day lang Ano din pangalan? po ito. Rel- Relvar. Okay. Yun ang brand name. Opo, Brian. Anong laman ng Relvar? Ito naman po, may steroids din po, tsaka ano. Oo. So ito po, mas madali. Kasi once a day lang po ito. Ah. Pero mas mahal. Ito ho, demo unit lang po ito. Bago to ngayon. Pero usually color blue po yan. Oo. Tapos po, ang ginagawa dyan, napakasimple lang po. Hindi kayo maglalagay ng tableta or ano. Bubuksan nyo lang po ito. Tapos hihigupin nyo na po. Ganun lang kabilis. Wala nang pe-press? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relvar. Magkano tong Relvar? Mahal. Nasa 2.5. 2.5. Dapat ibaba konti yung presyo. Napapanood yun na nga sa FB Live natin, di ba? Oo Pero nga, maganda ho siya kasi Bakit once lahat a day. ng maganda mahal? Ganun talaga po, you have to pay. Hindi naman po lahat. May mga iba hong libre. Ayan po. So, Ay, wala nako. hong, hindi po komplikado. Hirap Bubuksan nyo magkasakit. lang po yan. Tapos, hihigupin lang po na gano'n. Tapos, gargle lang po. Lahat po yan mag-gargle. Pangmayaman. Dito tayo sa pangmahirap. Yan. Ayaw natin yan. Ito, Respimat, ang tinatawag ho natin dito. Affordable? Mas mahal po ho ata ito. Ano Ito naman tong po, device? sa mga hirap talaga. Hirap talagang humigop ng... Kasi dito po, although Very madali easy. siya, pero hihigop pa rin ho kayo Oo. eh. Pero dito po, Walang at higop. least, walang higop Sige kasi nga. pag binuksan mo siya, pwede ho. Lisa, dito na. Boy, ang ganda. Oh. Hindi ko na ho isusubo kasi ang dami ko na hong Sorry, Dr. Isang like, isang share para kay Dr. Cham. Sobrang laking effort ni Dr. Cham de la Trinidad. So ito po, pag kakasan nyo Ano po, pangalan nito? Respimat po ito. Yeah. Respimat? Respimat ito po. So yan po, makikita nyo po, hindi na po mag-e-effort yung pasyente. Ikot ko po ulit ha. Oo. Bakit walang effort? Kasi ho, baka naubos ko na. Sige, Yan. yan. Pipindutin nyo lang po at lumalabas na ho siya. Sa paano Ayoko na po. paghigop niya? Hihigupin mo lang. Yes, hihigupin lang po. So, meron pa rin higup. Pero ho, hindi ho as much as effort na, Pero lalabas pa rin, masasayang pa rin. hindi po. Isasabay nyo lang po sa hinga ninyo. So, anong mga generic and brands nitong Respimat? Actually, isa lang po yan. And actually, may kasamang, Sige. ideally for COPD din po yan eh. Anong mga laman niya? Tiotropium po yan. Ay, ito po pang kasi, COPD. oo, pag may overlap ka, pwede ka mag-ano yan. Pero ito po, ay demo unit lang pong dala ko. Bakit ang daming mga device? So, pag sa mga mahika, pag sanay na sila okay. sa isang device, dapat happy ka na doon? Importante ho kasi, yung device ay nasasakto sa bawat pasyente. Ayan, nakalimutan ho natin. Last, Turbuhaler. Symbicort Ito yung po. mura, Mura ba? Symbicort. Nasa 800 na ba ito? 160 per... Middle. Sige. Nasa middle po ito. Pero ang maganda ho dito, recommended na 2-in-1. Kapag ikaw ay maintenance mo to, pwede ring, pwede mong reliever. Pakiulit nga ulit yung name. Symbicort to. Symbicort more for COPD? Pareho rin po. Pwede rin po. Symbicort is composed of? Ano nga ba to? Nakalimutan ko yung Nakalimutan ko. combination. Okay. Minute lang. Basta isang steroids tsaka isang reliever. Formoterol po ito. Formoterol. Budesonide formoterol. Okay, good. So, ito po, 800 meron, pesos. yes, around Okay. that, Ito naman po, ang maganda naman ho ito, pwede rin po siya sa as needed. Ibig sabihin, reliever. Kapag hingal ka na, madali rin po siyang mag-act. Tapos, pwede rin po siyang maintenance. So, ito po, ang ginagawa naman po dito, Ikot. bubuksan niyo po muna, no? Okay. Tapos, Luma-luma na itong Turbuhaler, di ba? luma na po Hindi, ito. luma na itong gamot. Parang Oo. 20-30 years Tapos ito na. pong pulang hahawakan ninyo. Bakit? Dahil may mga butas po dito. Dapat po hindi nyo tatakpan po yan. Ang butas. Yan, Ito, okay. hindi tatakpan. Sa pula lang po kayo nakahawak. Alright? Tapos makikita nyo po, may mga numero ho dito. Okay. Yan po yung number of dosages na natitira. Oo. Tapos ito po yung mouthpiece po ninyo. Okay. Iikutin. Okay, ikutin po. Tapos, Sige po, hanggang may click. Yun, sa Ayun. kabila. Oo. Pagka-click, higop. Higo. Ako na po. Tapos, isusubo po. Kahagatin ulit. Close mouth, tapos higop.
10 seconds. Okay, exhale na. Kawawa naman si Dr. Chang. Ang laking paghihirap. Nako, parang... Hindi ho. Importante rin ho sa mga pasyente na Isang click naintindihan lang, nila no? yan. Left on right na. Opo, pag nag-click po, Pag na-double pasok na. mo yung click, sayang na. Oo. Pag nag-click, nandun na po yung gamot. So, pang mahirap, pwede itong mga MDI. Ito ang baka cheapest. Or itong Turbuhaler. Depende may ho kasi. nagsasabi may 600, 700. Alam ko yung pinaka-lowest. May depende ho kasi sila na preference nila. Depende, aside from the presyo, depende ho sa pasyente kung ano yung mas nagagawa nila. Pag sanay na kayo, tsaka nagiging hawahan kayo, malamang okay na yun. Oo, wag nyo na isipin yung